Ay nako, magandang araw sa inyong lahat. Dumating na ang takdang panahon. Dumating na ating pinakahihintay. Nakuha na po natin ang resulta ng MRI. Diyos kong init. Hindi tayo ng electric fan at baka hindi tayo magkarinigan. Ayun, so nagpunta na po tayo kay doktor and iisa-isahin ko sa inyo yung pagbasang ginawa niya sa MRI at kung ano talaga yung sitwasyon ng aking karamdaman. Mapa-atay or mapa-gallbladder or mapa-kidney at kung ano-ano pa. Sa kidney po, napakaganda, wala tayong problema. Ang ating creatinine ay mas mababa sa normal. Tungkol pa sa ating atay, natanggap ko na po ang SGOT, SGPT, at kukunin natin bukas ang HBV-DNA. So pagsasabay na lang natin sila na ibalita sa inyo kung anong kalagayan ng ating atay. Tuloy po ang ating paggagamot sa liver and medyo magastos kasi, ano ba yun? Yung 500 micromilligram, parang ganun, ay dinoble na. Dinoble. So, ang isa po kasi 260 something. So, halos 500 mahigit tayo araw-araw. Doon lang sa isang gamot. Ilan pong gamot ang ating tinitake? Meron pa tayong Silimarin, meron pa tayong isa pa para sa atay. Meron tayong para sa prostate, ininom natin sa gabi. Meron tayong vitamin, nabigay din ng doktor. At meron pa tayong pain reliever na in case na sumakit, ay iinumin natin. Pero concentrate tayo sa oras na ito sa ating gallbladder. Particularly sa ating gallstone. So ayon sa mga mensahe o comments na naririnig ko, iba-iba. Merong nakuha ng pera, ganyan-ganyan. Actually, sinabi ko rin naman na talagang ipapatanggal ko to. Medyo, konting isipin lang sa kung saan yung pera. Once again, meron tayong magbubunot, pero mabuti na rin nakakasigurado tayo or meron tayong idea kung sino pang pwede malapitan para makalas tayo. Kasi hindi naman po tayo mayaman. Pag nagkataon sa pagpapagamot kong ito hanggang sa idire-diretso natin ang paggagamot, so malamang mga gamot natin, malamang na maubos kung ano man ang meron tayo. Pero yun nga, fight. Ang mahalaga buhay. Yun naman talaga ang ating basic na explanation tungkol sa pagmamahal sa ating buhay na buhay mo na sana yung mga gastusin. Pero mahirap. Mahirap kami sa katotohanan, pero doon muna tayo. Ipapatanggal po natin ito very, very soon. Yun, kasi nagsasasakit na. Ang sakit niya, minsan dito na. Background lang po. Ito po ay na-detect ng 2004 pa. And sa Thailand, gusto ko nang magpa-biak nun at pakuha ito. Pero sabi nila, hanggat walang pain, hanggat walang extreme pain, kalma lang. Nakapunta ako ng Japan. Same thing. Kasi super insured ako doon. Halos wala akong ginagastos. Nung nag-hospital ako sa atay noong 2012, halos wala akong biniyaran, konting-konti lang. Sa tagal ko sa ospital. And then, pag pumibili ako ng gamot, yung Baraclude, mas mahal na klase. Yun talaga yung bonggang-bonggang brand ng para sa atay. Na, nung nagtanong ako dito sa Pilipinas, around 300 something, 320 yata, ang isa. So, binigyan ako ng doktor doon ng ibang gamot na mas mura. Pero nung nandun ako sa Japan, siyempre yung Baraclude na kasi mura nga lang. Kasi malaki talagang loob ko sa Japan. Sana pinatanggal ko na. Pero sabi nga nila, hanggat walang extreme pain kagaya sa Thailand, ganun din. Hanggat walang extreme pain, ay relax lang. Hindi natin papakialaman yan. Di sana nagmatigas na ako. Hindi pakialaman nyo na ngayon. Kasi pauwi na ako ng Pilipinas soon. Ay wala akong insurance. Wala po tayong HMO. Pero meron tayong PhilHealth, meron tayong SSS, meron tayong Pag-ibig. Kompleto po tayo. St. Peter, yung mga hihimlayan ko, kompleto na. Lahat. Ready po tayo. Pero syempre, itong sa ating medisina,
hanggat nakikipaglaban tayo sa buhay, yun na medyo kulang tayo. So, yun, pinag-aaralan ko na yun. Hindi pinag-aaralan ko, hindi malamang na kumuha ako dun sa isang nag-i-invite sa akin dati na kumuha sa kanya. So, yun na nga, dun sa napapagkamalan natin na parang bloating lang, ay, yun na yun. Gallstone na yun. Kasi, gumuguhit na minsan sa likod eh. Yun ang unang tanong ng doktor nun eh. May konti na ba sa likod? Parang may self-denial pa ako na wala naman dok, ito lang. Pero actually may konti na ako nararamdaman nun. But anyway, baka ako, lang ako kasi habang ako naglalagay ng mainit na tubig dito or nagtatapal ng mainit na tuwalya, ay nakaganon ako. So hindi talaga ako nakaganon ako. So baka ako back pain or nagkaroon lang ng muscle, ano ba tawag doon? Yun, muscle pain. So kung nagsasasakit na talaga at umabot na sa likod, gallstone talaga. At mabuti nakita ng MRI. Mabuti tayo nakapag-MRI. Diyos ko. Wala pong nalaglag na bato. Ay nako. Wala pong nalaglag na bato. Palakpakan tayo. Palakpakan na sabay hinto kasi hindi patapos ang laban. Pero yun, nawala na yung ating, kinatatakutang baka bumara sa parang bile duct or something like that. Wala po. Walang ganun. Kaya medyo natuwa rin ang ating doktor. Makakapag-concentrate na kami sa atay. Eto mga sinabi niya na nagpa-check up ako kahapon. Walang nalaglag, walang bumara. Pero meron po tayong bukol sa kidney at meron tayong konting bukol sa atay. Paliitin natin yung bukol para tumugma siya sa salita sa Ingles na cyst. So meron tayong cyst sa kidney at meron tayong cyst sa gallbladder. Ang sabi ng doktor, hindi naman benign ang sabi niya. May iba siyang term na ginamit. Pero simplihan lang natin ay hindi siya makakasama. Maliban na lang kung lumaki at namaga or something, pero hanggat ganun lang siya doon, ay huwag masyadong mag-alala. Yan daw ay parang normal sa karamihan. And medyo nakahinga tayo na maluwag. So kunin natin ang andito na siya, natanggap ko siya bago pa kami pumunta kay Doc. Pero syempre, mismo nabuti natin na although na search ko na rin siya sa Google kung ano mga ibig sabihin, pinaka-the best na rin si doktor magpaliwanag. At yun, may paliwanag naman yun ng bonggang-bongga. So, meron tayong few small hepatic cysts and meron tayong small left renal cortical cyst sa left kidney. Hindi pala sa gallbladder. So, ito po yung findings. Sa mga nakakaalam, pakipaliwanag na lang po sa inyong sariling interpretasyon sa mga medical students or mga nurses, doktor, mga nagdaan na sa ganyang mga alam na yung mga terms, ay pwede po kayo mag-comment para mas mabasa ng nakararami. Biliary 3, hindi ko lang kung biliary or biliary 3. Yan. Measuring 0.42 centimeters. No intraluminal calculus nor lesion seen. So, sa simpleng interpretasyon, I feel ko okay na okay. Next, the intrahepatic bile ducts and pancreatic duct are likewise normal in diameter. Di ba? Maganda sa tenga. Pero syempre kailangan natin ipabasa kay Doc kahapon. Gallbladder. The gallbladder is well distended with several small 0.3 hanggang 0.74 centimeters. High point ends intraluminal signal seen within. So yun ang po yung mga maliliit na bato. Hindi ko natanong kung ilan. The gallbladder wall is not thickened. O diba yung panghuli, parang ang ganda-ganda rin sa tenga, parang walang problema. Next, others. The included liver is mildly enlarged with tiny cysts at the right hepatic lobe, segment 5 and 7, measuring 0.4 centimeters to 0.55 centimeters. A 0.55 centimeters cortical cyst
is also noted at the interior pole of the left kidney. Included scan of the pancreas, spleen, adrenal glands, and right kidney are unremarkable. And sa aking pagkakaintindi, ang unremarkable is normal, is okay, is fine, and is very well. Maybe well lang, di very. So yun, medyo nakahinga tayo ng maluwag. Pero, inas ko si Doc kung walang bumara, walang nalaglag, ano po ang nagbibigay sa akin ng sakit? So, ang kanyang simpleng paliwanag is gallstone na yan. Gallstone. Especially nung sinabi ko na parang may ano na dito, umaabot na dito sa likod, so yan, gallstone. And nagbigay siya ng 2 klase. Nakalimutan ko yung isa. Yung isa ay laparoscopic. Tama ba ako? Laparoscopy. Hindi ko alam kung alin doon yung presyo ng alin, pero may sinabi siya na pinirangka niya ako eh. So medyo natatakot ako sa... Ay, sandali, tumatawag si Ira. Hello? Ay, hello. Dito na wala lahat ng virus. Pasensya na kayo. Lumabas tayo dito. So kung may marinig man tayo mga ingay ng mga aw ng aso, pasensya na kayo. At talagang hindi ko kayang init. Sobra. Hindi ba tayo magkakarinig kapag inano ko yung electric fan? So yun po. Maganda yung MRI. And ang tanong, nasa na ba tayo kanina? Di ba sa 2 klase? So may sinabi siyang 2. Hindi ko lang alam kung alin yung presyo nung isang, kung alin doon. Pero nung tinanong ko siya ng presyo, walang pakundangan, sinabi niya 200,000. And then yung isa is 100,000. So i-clear namin ulit nun po bukas kung nandun si Doc sa clinic para malaman namin o mapagdesisyon na. O siguro, kung wala si doktor, edi meron pa tayong Sabado at Linggo and then Lunes tayo. So meron tayong 2 to 3 days para makapag-isip ng bonggang-bongga. But one thing is sure, tayo po ay nakahandang magpatanggal ng gallbladder o gallstone. O kung kailangan tanggalin ng gallbladder, go. Basta kung ano makakapagpaluwag sa atin. Kasi talaga nahihirapan. Talaga nahihirapan po tayo. Yun po, yung mga digal-digal. Yun po, kapag kayo lang dididigal, hindi naman kayo lagi nagdidigal at minsan lamang kapag kayo busog sa Coca-Cola. Isa pong palatandaan nyo na meron kayong problema sa gallbladder or meron kayong gallstone. And then yung kaibigan ko, sorry sa mga kumakain po, pero yung kaibigan ko ay nagkulay siya, halos parang kulay usok na raw yung kanyang dumi. Parang halos maputi-puti na talaga maputla, parang cloud, parang ganon. Ako naman di ako natitingin sa dumi ko. So, pag minsan pinipilit ko kasi para pag tinatanong ng doktor minsan. At saka yun yung pain. So, yun. So, sa Baguio siya nagpa-opera. And yun siya nga may sabi na 50,000. Na pinatutuhanan din ng ilang mga nag-comment na 50,000. Mga ganun-ganun lang. Kaya, ayun, may ilang araw tayo para malaman kung, kasi sa provincial hospital po ay walang mga kagamitan para sa mga ano pa yun? Teka. Ayun, laparoscopy. So walang mga gamit-gamit doon. Kasi sabi ko, pakapitin doon na lang ang doktor, dadalhin ko doon ang doktor, and doon ako magpapakonfine, doon na rin ako pero wala raw. Kaya wala tayong magagawa kundi sa private hospital. Ewan ko, dami pang kulang dito sa Calapan City or sa buong Oriental Mindoro in general. Dalawa-dalawa pa yung medical center, may bagong kabubukas lang, parang wala pa rin. Di pa nagpa-MRI pa tayo sa Batangas, parang di pa rin sila kompleto ron, mga ganun. Ay. So yun po, maghahanda tayo ng pera. Kung may mga gustong tumulong, tayo po'y bukas, huwag na tayong mag-inarte. Huwag na tayong malaki or maganda. Tayo po ay nagpapakumbaba sa kung sino mang gustong. Hindi pa tayo hihingi, pero in case meron, kasi may mga nagtatanong ng ating number.
And sa loob ng 7 taon ko, hindi ako nasanay na naglalagay ng address na mail address ko para sa mga padala at ng mga Gcash para sa mga cash na bigay. Wala bang ganun? Parang dito lang. Ayun, marami ng mga aso. Ba't may mga ligaw na aso? So yun, please pray for me na maligtasan ko ito. Pero ba tayo nakalimutan? And then, yun. Ay, nako. Magpahangin tayo habang nag-iisip ng ating susunod na step. I-relax muna natin ating isip. I-relax ang konti ang ating katawan dito sa tabing dagat. Paplanuhin natin mabuti. Ihanda natin ang buong-buo ang ating sarili para sa sigurado ng nalalapit na pagpapatanggal natin ang ating gallstone. At sana huwag kayong kakalas hanggang sa magpatuloy ang ating paggaling, hanggang sa malusutan natin ang lahat ng mga labang ito. So let's pray na maging maayos ang lahat. At sana'y kasama ko kayo saan man abutin ang mga laban kong ito. Thank you po sa inyong lahat. Salamat.